Bago tayo magsimula, announcement lang JIP. Sa February 6, available na ang Gabunan hoodie at Gabunan t-shirt. Nasa screen ang design JIP. Paunahan na lang dahil limited edition lang yan. At muli, huwag kalimutang mag-comment ng #JD at #JD Films para sa cash prize raffle natin. At syempre, kung sakaling gusto nyong sumali at manalo sa raffle natin ng Gabunan t-shirt, mag-subscribe lang sa channel ng JD. Nariyan ang link sa comment section. Yun lamang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Alporo. Taong 1970, Pampanga. Nang mga panahong ito, kasalukuyang malungkot ang mag-asawang Maricel at Alforo. 2 linggo pa lamang ang nakakalipas, magmula nang mawala ang matagal nilang ipinagdarasal na sanggol. Maayos naman ang naging panganganak ni Maricel. Ngunit ayon sa manggagamot, hindi na kinaya ng bata ang paghabol ng hininga dahil napakahina ng puso nito. Kaya naman ganoon na lamang ang pagdaramdam ni Maricel. At ayon sa kanya, bakit naman binawi kaagad ng may kapal at saglit lamang nakapiling ang anak? Gayong handa naman silang mag-asawa na mag-alaga at pagbutihin ang kalagayan nito. Kahit gaano man kalakas si Alporo, hindi rin niya maiwasang mawalan ng gana dahil ang ninanais niya ay makabuo ng sariling pamilya. Sa araw-araw na pamumuhay, hinayaan na lamang ni Alporo ang asawa na manatili sa tahanan dahil kinakailangan niyang pumasok sa trabaho para maipambili ng bigas. Hindi naman siya nag-aalala tuwing aalis dahil sa merong nag-iisang kapitbahay at matalik na kaibigan si Maricel. Madalas itong nasa tahanan para samahan ng asawa, kaya labis-labis na lamang ang pagpapasalamat ni Alforo dito. 5:00 pa lamang ng umaga, umalis na ng tahanan si Alporo. 1.5 oras ang itinatagal sa paglalakad papuntang palengke para makapasok sa trabaho bilang isang kargador. Dahil matagal na sa serbisyo at malaki rin ang tiwala ng amo, madalas tuming umuuwi ay binibigyan nito ng kung ano-anong pabaon kagaya ng bigas, ulam at iba pang makakain. Kaya gano'n na lamang ang sipag na ibinibigay ni Alporo sa trabaho. Pagkarating sa palengke, diretso na kaagad sa pagkarga at pagtulong sa amo. Ang nagiging pahinga lang ay pagkain tuwing tanghalian. Paminsan-minsan kapag maagang natatapos ang gawain, kaagad nakakauwi ng tahanan si Alforo. Pagkauwi naman ay nagluluto pa at inaalagaan ang asawa na hinang-hina dahil sa pangungulila sa anak. May mga oras na sumasabay sa hapunan ang kapitbahay. Ganun na lamang ang pag-aalaga nito sa matalik na kaibigan. Ganito ang naging ikot ng buhay ng mag-asawa sa loob ng 2 linggo. Isang araw, maagang nakauwi si Alporo dahil wala naman masyadong ginagawa sa trabaho. Pagkarating sa tahanan, naabutan niya si Maricel na may karga-kargang sanggol. Bukod sa malaanghel ang mukha ng bata, kitang-kita sa mukha ng asawa ang tuwang nararamdaman nito. Nang araw na yun na lamang niya muling nasilayan ang ngiti ng asawa. Napatanong naman si Alporo sa kaibigan ng asawa kung saan galing ang bata. Ayon dito, hindi niya alam,
Ngunit ang sabi ni Maricel ay natagpuan niya sa pintuan. Hindi na nagtanong pa si Alfaro at nag-umpisa na sa pagluluto ng makakaing merienda. Hanggang sa sumapit ang gabi, walang ibang ginawa si Maricel kung hindi asikasuhin ang sanggol. At nang umuwi na ang kapitbahay, dito na nag-umpisang magtanong si Alfaro sa asawa. Ayon kay Maricel, ang bata ang sagot ng Panginoon sa matagal nilang dasal sa pagbalik ng sariling anak. Habang nagsasalita ang asawa, nararamdaman ni Alfaro ang pagmamahal nito sa sanggol. Ilang oras pa lamang magmula ng makasama, ngunit gano'n na lamang ang pag-aaruga ng asawa. Wala namang naging masamang reaksyon si Alfaro. Ipinagpalagay na lamang na baka ito talaga ang paraan ng itaas upang mapawi ang pangungulila ni Maricel. Magmula ng araw na yon, wala nang ibang inatupag si Maricel kung hindi ang sanggol. Hindi na nakakagawa pa ng ibang gawaing bahay, kaya sinalo na ni Alfaro lahat ng mga responsibilidad sa tahanan hanggang sa pagtatrabaho sa labas. Bagyang nag-iba na rin ang ugali ng asawa at ayaw nang makipag-usap. May mga oras na inaalalayan niya si Maricel sa pag-aasikaso ng bata, ngunit itinataboy lamang siya ng asawa. Ayon kay Maricel, ayaw nito sa ibang tao maliban sa kanya. Hanggang sa sumapit ang isang araw, sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ay biglang sumugod ang kapitbahay. Hingal na hingal, kaya baka sa muka ang pag-aalala kaya kaagad tinanong ni Alfaro. Ay pasensya na Alfaro, pero kailangan mong umuwi. Kanina nagpaalam sa akin si Maricel na magsisimba. Pero ayon sa mga nakakita bago pa makapasok ng simbahan, panay na ang mura sa pare. Inalalayan rin siya ng ibang kababaryo natin para makauwi, pero yon hanggang ngayon nagwawala pa din. Wika ng kapitbahay. Dahil sa narinig ay kaagarang nagpaalam si Alfaro sa amo. Pinayagan naman siya kaya dali-daling umuwi ang dalawa. Pagkarating sa tahanan, naabutan niyang nakahiga ang sanggol at si Maricel. Maayos naman ang lagay kaya napakunot na lamang ang noo ni Alfaro. Nilapitan niya ang asawa. Tinanong kung ayos lang ba ang pakiramdam. Tumango naman ito kaya napanatag ang asawa at pinauwi na ang kapitbahay. Buong maghapong sinamahan ni Alfaro ang asawa at wala namang kakaibang nangyari sa loob ng tahanan. Pagsapit ng 6:00, walang tigil sa pag-iyak ang sanggol, kaya't walang humpay din sa pagsayaw si Maricel upang tumahan ito. Kinuha ito ni Alfaro para makakain ang asawa. Habang karga ang bata, napapansin niyang nag-iiba ang muka ng bata sa tuwing umiiyak ng malakas. Tinitigan niya ito. Napaatras nang makita ang napakapangit na muka. Galing sa maamong sanggol, naging kulubot ang buong katawan. May bilugang mga mata at may 2 pangil. Dali-dali niya itong inabot sa asawa at napatitig na lamang kay Alfaro dahil parang takot na takot sa bata. Tinanong niya si Maricel kung nakikita ba niya ang kakaibang mukha ng sanggol. Sumagot naman ang asawa na walang kakaiba sa bata. Maaring gutom lang siya, kaya naman tumayo na ito at pinaubos sa asawa ang kinakain. Halos hindi naman magawang maubos ni Alfaro ang pagkain dahil sa alam niya sa sariling hindi guni-guni ang nakita. Hinayaan na lamang nito ang asawa. Minabuting silip-silipin na lamang gawa ng sobrang takot na nararamdaman. 11:00 ng gabi, habang nasa gitna ng mahimbing na pagtulog, nagising si Alfaro dahil sa ingay na naririnig. Boses ng sumisigaw na asawa, kaya naman kaagad niyang binuksan ang pintuan ng kwarto
at halos hindi makagalaw sa kinakatayuan nang makita ang pangyayari. Nag-iba ng anyo ang sanggol. Naging kamukha muli nang nakita niya habang nakapatong sa tiyan ni Maricel at paulit-ulit na hinahalukay. Wala nang malay ang asawa. Imbis na tumakbo papalapit, minabuti niyang pumunta sa kusina para kumuha ng asin at itak. Halos madapa si Alporo sa pagtakbo. Nang makuha at makalapit sa nilalang, kagad sinabuyan ng asin na siyang nakapagpaalis dito. Kumaripas ng takbo ang nilalang at bigla na lamang nawala. Nilapitan ni Alforo ang asawa. Binuhat para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Pagkarating doon, gulat na sumalubong ang mga doktor dahil wasak at lasog-lasog na ang tiyan ni Maricel. Hindi na rin sinubukang gamutin pa dahil idineklara ng doktor na wala ng buhay ang asawa. Napaluha na lamang si Alporo habang tinititigan si Maricel. Nang mga oras na yon, walang ibang sinisi si Alporo kung hindi ang sarili dahil sa nagawang pagpayag ng pag-aalaga sa sanggol. Maya-maya pa nag-abiso na ang doktor na maaari nang dalhin ang bangkay sa morgue. Halos gumuho ang mundo ni Alporo dahil sa sinampal na katotohanan na wala na ang asawa. Magmula ng oras na yon hanggang sa mailibing si Maricel, hindi nawala sa isipan ni Alporo kung paano gagante sa nilalang. Kaya naman ng mismong araw na paghatid sa huling hantungan ng asawa, pumunta siya sa nag-iisang albularyo sa lugar. Humingi siya ng tulong sa kung papaano niya matutugis ang nilalang. Mahirap may sa katuparan ng gusto mo, Iho. Mahirap mahuli ng basta-basta mga tiyanak dahil minsanan lang silang magpakita sa tao. Ang tanging may tutulong ko lamang sa inyo ay pangontra para hindi na muli pa itong mangambala. Wika ng albularyo. Dahil sa narinig ay nawalan ng pag-asa si Alforo. Hindi na rin niya tinanggap ang pangontra galing sa albularyo at sinabing kayang-kaya niyang labanan ang nilalang. Kahit hindi mag-ingat, wala na siyang pakialam dahil wala na ang mahal niya sa buhay. Pagka-uwi ng tahanan, doon niya lamang naramdaman ang labis na panghihina ng buong katawan. Hindi na rin nagawa pang kumain, bagkus humiga na lamang hanggang sa nakatulog. Nang sumunod na araw, nag-umpisa ng mamuhay mag-isa si Alporo. Nagpatuloy pa rin sa paghahanap ng makakatulong sa paggante sa tiyanak. Ngunit ni isa sa mga kakilala, walang nakatulong dahil hindi madali ang ninanais. Masakit man, ngunit tinanggap na lamang ni Alforo na hindi na muli pang maibabalik ang asawa kahit pa makagante. Dahil sa pangyayari, naging mailap na si Alforo sa mga bata. Madalas kapag nakakakita ng sanggol, hanggat maaari ay hindi dumalapit dahil sa tromang natamo. Hanggang ngayon, kahit matanda na ay patuloy pa rin si Alforo sa paniniwala na hindi lahat ng sanggol ay totoong tao. Ang iba dito ay kayang magpanggap upang magkaroon ng biktima. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bastol. Taong 1971, Iloilo. Bata pa lamang, pangarap na talaga ni Bastol na maging isang albularyo. Kaya naman tuwing sasapit ang Biyernes Santo, pumupunta ito sa bundok para maghanap ng mga anting-anting. Ngunit ni isa ay wala pa namang napagtatagumpayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nagawa na rin niyang magtanong-tanong sa mga kapitbahay
Ngunit ang lahat ng mga ito ay normal lamang ang pamumuhay kaya wala ding naipayo sa kanya. Kahit ang mga magulang, alam ang pangarap ng anak ngunit hindi naman gaanong pinapansin. Dahil mahirap ang gusto ng binata. Lalo pat wala naman sa pamilya ang may gantong katangian. Dahil sa sitwasyon, minsay nawawala na rin siya ng pag-asa. Sa araw-araw na lumilipas, imbes na ituon ng pansin sa paghahanap ng paraan para makamtan ng pangarap ay nalulong sa pakikipagbarkada ang binata. Ang mga tropa ang laging kasama, kaya unti-unting nagbabago ang kagustuhan ni Bastol. Lalo pat wala namang nais na maging albularyo sa mga ito. Matapos makipag-inuman, sabay-sabay silang umuwi at dumaan sa bundok. Ayon kay Bastol, napakamalas ng gabing yon dahil natsyempohan nila ang hindi maipaliwanag na nilalang. Isang napakalaking ibon. Dahil sa sobrang takot, kahit lasing ay nag-uunahan sila sa pagtakbo. Ang pangyayaring yon ay naging usap-usapan sa lugar, kaya naman nagbigay payo ang ama na huwag munang sasama sa mga barkada. Dahil sa marespetong tao si Bastol, kagad naman itong sumang-ayon. Magmula ng araw na iyon, nanatili na lamang sa tahanan ng binata. Paminsan-minsan ay pumupunta ito sa bundok para kumuha ng mga panggatong. Hindi naman inuobliga ng ama ang binata na magtrabaho at pinapasamahan na lamang ang ina sa tahanan. Isang araw, matapos makapagluto ng ina ay tinawag nito si Bastol para bigyan ng ulam ang matandang kapitbahay. Kinuha naman iyon ng binata at nagtawag sa may bakuran. "Tao po! Tao po! Mangingkoy! Si Bastol po ito! May ulam po akong dala!" Pasigaw na wika ni Bastol. Hindi naman nagtagal lumabas na rin ang matanda para papasukin ng binata. Hindi man lubos na kilala si Mang Ikoy, ngunit naging magaan ang pakiramdam dito ni Bastol. Kaya naman, halos naging palagian na ang pagdalaw ng binata. Sa katunayan, dito na tumatambay si Bastol kapag walang ginagawa sa tahanan. Dahil kahit papano'y naging malapit na siya sa matanda, ipinakilala na rin ito ang mga alagang hayop. Kaya naman kapag may bakanting oras, nangunguha si Bangkol ng mga halaman na nagsisilbing pagkain ng mga alaga. Ayon sa binata, masyado nang matanda si Mang Ikoy para pakainin ng mga alaga. Ang inaalagaan niya ay 3 kambing at 2 napakalaking ibon na hindi malaman ng binata kung ano ba ang tawag. Malaki naman ang pasasalamat ng matanda dahil sa halos si Bastol na ang nag-aalaga sa mga ito. Isang gabi, dahil pumunta sa kabilang baryo ang mga magulang ni Bastol, sinabi niya sa matanda na doon muna siya magpapalipas ng magdamag. Sumang-ayon naman si Mang Ikoy kaya dinala ng binata ang hapunan sa tahanan ng matanda habang kumakain ang dalawa. Nagwika ang matanda. "Bastol, pagkatapos ng hapunan natin, samahan mo ako at may pupuntahan tayo." Wika ng matanda. Tumango naman ang binata at hindi na nag-abala pang magtanong patungkol sa ibig sabihin ng matanda. Matapos makakain ng dalawa ay pumunta ito sa likod ng tahanan. "Andito na po ba tayo? Mang Ikoy, akala ko pa naman kung saan tayo pupunta. Dito lang po pala." Wika ni Bastol. Hindi naman umimik pa ang matanda. Gumawa ito ng huni na noon pa lamang niya narinig. Maya-maya pa ay nagsilabasan na ang mga alaga. Nilapitan ito ni Mang Ikoy at isa-isang hinawakan sa noo. Nanlaki ang mga mata ni Bastol nang nagpaikot-ikot ang mga ito at paunti-unting naging anyong tao. Galing sa pagiging hayop ay naging napakagandang nilalang. "Huwag kang matakot, Bastol. Sila ang matagal ko ng mga kaibigan at katuwang sa buhay. Isa silang mga kaibigang engkanto.
Matagal na panahon na ang nakalipas magmula nang ipinakilala sila sa akin ng yumao kong ama. Ganyan-ganyan din ang naging reaksyon ko nung una, pero swerte at pag-iwas sa anumang mga sakit ang dala ng mga yan. Wika ni Mang Ikoy. Dahil dito ay unti-unting kumalma si Bastol. Nagsilapitan sa kanya ang mga nilalang at napansin ng binata na baliktad ang refleksyon niya sa mata ng mga ito. Nang mabatid ng matanda na hindi na gaanong nakakaramdam ng takot si Bastol, bumalik na sa pagiging hayop ang mga nilalang. Nagkaya na rin ang matanda na bumalik na sa loob ng tahanan para makapagpahinga. Samantalang si Bastol naman, halos hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita, kaya sa magdamag ay wala itong tulog. Nang sumunod na araw, hindi pa man nakapag-umagaan ay kagad na pumunta si Bastol sa likod para muling masilayan ng mga halagang hayop na matanda. Pagkarating doon, sumalubong ang mga ito at napaatras ang binata nang marinig na nagsasalita ang mga nilalang sa hindi maintindihang lengguwahe. Kahit pa nakaramdam ng takot ay dahan-dahan niyang hinawakan ang mga ito. Ayon kay Bastol, nang mga oras na iyon ay biglang pumasok sa isipan ang naudlot na pangarap. Naramdaman niya na baka iyon na ang pagkakataon para muling buhayin ito. Dati pa man ay alam niyang kinakailangan makaengkwentro ng mga nilalang para matuto sa larangan ng panggagamot. Dagdag pa ng binata, ito lang naman ang tanging kalaban ng mga albularyo. Magmula ng araw na iyon hanggang sa lumipas na 1 linggo, palagi nang tumutulong si Bastol sa pagpapakain ng mga alaga ni Mang Ikoy. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi kailanman naisip ng binata na mangyayari. 7:00 ng gabi, pumunta ang binata sa tahanan ni Mang Ikoy at may dalang isang sako ng samot-saring gulay para ibigay sa mga alaga. Habang nakikipag-usap sa mga ito, ramdam niyang mayroong umaaligid sa paligid ng tahanan. Dahil bukod sa ingay ng mga hayop ay nakakarinig rin siya ng mga yapak. Maya-maya pa kusa namang nagpalit-anyo ang mga alaga at naging tao. Sinasabi ko na nga ba, Bastol? Isa kang aswang. Ito ba ang pinalit mas ng mga barkada mo? Mga engkanto? Wika ng isang lalaki. Kaagad itong nilingon ng binata at nagulat nang makita ang isa sa mga dating kaibigan na may hawak na baril. Nang akmang lalapit na sana, walang ano-ano'y pinutok nito ang dalang armas. Kasabay nun, nagbitaw ng kung anong salita ang mga nilalang dahilan para hindi makagalaw ang kaibigan. Matapos ay pinaupo at tinakpan ang ulo ng sakong itim. Hindi ko maintindihan kung bakit ba kinakailangan lagi makialam sa buhay ng iba. Wika ni Mang Ikoy. Tumitig ang mga nilalang, kasabay ng pagtango ng matanda at tinanggal ang sakong nasa ulo ng kaibigan. Ayon kay Bastol, sa muling pagdilat ng mga mata nito, hindi na muli pang nakakilala ang kaibigan. Hindi na rin nagtanong pa kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Bagkus ay naglakad na lamang papaalis. Wala naman naging imik ang binata, kaya nilapitan ito ng matanda at pinaliwanag ang nangyari. Ayon dito, hindi gusto ng mga nilalang na bastang may pupunta sa tahanan para lamang manggambala, lalo pat hindi naman na may merwisyo ang mga kaibigang engkanto. Dagdag pa ng matanda, permanenteng mawawala na ang memorya ng kaibigan sa partikular na pangyayaring iyon. Hindi na rin muli pang makikilala si Bastol dahil isa itong proteksyon sa binata para hindi na muli pang paghinalaan. At nang gabing yun, ipinagtapat ni Mang Ikoy na dati siyang albularyo ngunit pinili na lamang lumagay sa simpleng pamumuhay. Dahil matanda na rin at paminsan-minsan ay hindi na kinakaya pang makipaglaban sa mga nilalang. Dahil sa narinig ay nabuhayan naman si Bastol dahil abot kamay na niya ang susi sa matagal ng pangarap. Dahil sa pangyayaring iyon,
Naging araw-araw na ang pagdalaw ni Bastol sa tahanan ni Mang Ikoy para magsanay sa pagiging albularyo. Wala naman naging tutol ang mga magulang kaya mas naging madali sa binata ang pag-aaral. Habang tumatagal ay mas naiintindihan na rin ang rason kung bakit piniling maging alaga na matanda ang mga engkanto. Halos 3 taon din ang lumipas bago tuluyang naging ganap na albularyo si Bastol. Sa ikaunang taon ng panggagamot, binawian naman ng buhay ang matanda. Dahil siya lang ang may kakayanan na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa mga kaibigang engkanto, minana na ito ng binata. Hindi naging madali ang buhay na pinili ngunit naging masaya naman si Bastol dahil araw-araw siyang may natutulungan. Magpasa hanggang ngayon na matanda na si Bastol, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang dahilan kung bakit siya naging sikat na manggagamot. Bagamat wala na sa poder ang mga engkanto dahil bumalik na ang mga nilalang sa bundok, patuloy naman ito sa pag-aalay ng dasal para sa mga minsan naging alaga. Dagdag pa ni Bastol, hanggang sa hukay ay babaunin niya ang masasayang alaala kasama ang mga alagang engkanto. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. At muli huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD at #JDFilms. Muli maraming salamat, paalam.